Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa linya ng labanan ng Yetian City, isang grupo ng mga tao ang desperadong lumalaban, ngunit sa sandaling ito, bigla nilang nakita na ang mga sundalong kaaway na umaatake sa kanila ay hindi lamang huminto sa pag-atake, ngunit natapos din ang pag-atres sa harap nila sa napakabilis na bilis. Bago sila makapag-react, tumingin sila sa malayo at nakita nila ang isang hukbo ng mga kakaibang hayop at ang malaking figure ng masamang katakawan na dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Iyan ang ating hukbo ng mga kakaibang hayop. At ang tao tay ng kasamaan. Holy shit, papunta sila sa atin. Kalokohan, kalokohan, haha, hahaha. Nanalo tayo, nanalo ba tayo? Paano tayo, iilan sa atin, ay nanalo laban sa 1,000,000 malakas na hukbo. Hahaha. Lahat ay nasa sabik at tuwang-tuwa, sa sandaling ito, wala nang mas masaya kaysa sa nangyayari sa kanilang harapan. Pagkatapos ng lahat, iyon mismo ay isang imposibleng gawain, ngunit nagawa nila ito. Han Sanchen. Iba sa kanila, si Lura Oxen, na nasa dilim, ay may mas mataas na antas ng paglilinang at natural na nakikita ang mga bagay ng mas malinaw kaysa sa iba. Natural, nakita niya si Han Sanchen na nauuna sa paglalakad. At sinasama mo ang coach ng kabilang team. Ang magandang mukha ni Lura Oxen ay may bakas ng pananabik at sorpresa na halos hindi niya maihayag. Siya ay isang moody na tao, ngunit ang galit ay palaging nasa kanyang mukha, ngunit ang kaligayahan ay bihirang ipakita ng lantaran. Pero ngayon, iba na siya. Hindi naman sa nagbago siya, pero talagang hindi kapanipaniwala ang ginawa ni Han Sanchen. Kahit gaano siya katalino, hindi niya akalain na makukumpleto ni Han Sanchen ang napakalaking pagbabalik sa kabila ng pagiging ganito. Sa wakas ay alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit pinili ni Han Sanchen na arestuhin. Upang magawa ang ganitong kahangahangang bagay sa ganoong desperado na sitwasyon, hindi lang sapat ang iyong kasanayan, ngunit higit sa lahat, matapang ka, Han Sanchen, naglalakad ka sa isang mahigpit na lubod sa bangin sa bawat hakbang mo, kung hindi ka mag-iingat, madudurog ka. Han Sanchen, ang galing. Speaking of this, biglang nanlamig ang nakangiti niyang mukha. Bagamat ang mga bagay ay karapat-dapat sa kagalakan, kung matitikman mo ang mga ito, makakatikim ka ng mga bagay na lubhang nakakainis at nakakatakot pa sa kanya. Si Han Sanchen ay masyadong matalino, masyadong matapang at maingat sa kanyang mga kilos, at kung gagamitin niya ang mga ito sa iba ngayon, gagamitin din niya ang mga ito sa kanyang sarili kapag siya ay naging kaaway niya sa hinaharap. Kung paano ka haharapin, at kahit na gusto mong makakuha ng mas mataas na kamay sa proseso ng pakikitungo sa iyo, Han Sanchen, habang patuloy kitang pinagmamasdan, at sa tagal ng panahon, nalaman kong mas lalo kang nahihirapang malaman, gayunpaman, ang kalamangan ay maaari kang magpatuloy sa pag-aaral tulad ng isang estudyante, patuloy na tumitingin sa iyong mga sample, at habang nag-iipon ng karanasan, mas magiging pamilyar ka rin sa iyong mga diskarte sa pakikipaglaban. Ito ang pinakamalaking bentahe ng Lura Oxen sa anumang kalaban. Kasabay nito, ipinapakita din nito na ang Lura Oxen ay talagang iba sa iba. Sa simula, ang kanyang kontrol sa Han Sanchen ay talagang hindi isang paraan na magagamit ng mga ordinaryong tao. Napatunayan din ng mga katotohanan na ang pamamaraan ni Lura Oxen ay maaaring itaas ang tigre sa mas malaking sukat, ngunit ito rin ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang tigre. Walang sino man sa mundo ang makakapatay ng tigre na mas mahusay kaysa sa isang tigre breeder o isang mangangaso na dalubhasa sa pagpatay ng mga tigre at may mas mahusay na pag-unawa sa kanilang mga gawi at katangian. Gayunpaman, anuman ang mangyari, lubos akong nasisiyahan sa iyong pagganap na umabot ka sa puntong ito, Han Sanchen. Habang sinasabi niya ito,
Mabilis na bumalik si Chimeng sa tabi ni Luroxen. Sa unang pagkakataon na nakita niyang umatras ang kalaban, alam na alam ni Chimeng na ito rin ang oras na kailangan nilang umatras. Miss, you are fortunate enough to live up to your fate. I think it is a double blessing for you. Tumango si Luroxen. Chimeng, salamat sa iyong pagsusumikap. Bihirang marinig ang papuri ni Luroxen, at tuwang-tuwa si Chimeng. Ito ay isang bagay na dapat nating pagaanan at paghati-hatian ang pasanin para kay Miss. Gayunpaman, Miss, inisip talaga ni Chimeng na ito ay isang mahirap na labanan, o kahit na isang walang katapusang pakikibaka, ngunit ang aking mga nasasakupan ay talagang hindi inaasahan na sa huli, si Han Sanchen ay talagang mababawi ang sitwasyon sa ganitong paraan. Sa katunayan, kahit ako ay hindi inaasahan ito. Tumango si Luroxen. Hindi mo mahuhuli ang mga anak ng tigre maliban kung pumasok ka sa yungib ng tigre, ngunit pumasok si Han Sanchen sa yungib ng isang malaking grupo ng mga tigre. Opo ma'am, ngayon na ang sitwasyon ay naging matatag, ikaw at ako ay maaaring magpatuloy na maging manonood. Nga pala miss, may tanong si Chimeng, hindi ko alam kung itatanong ko ba o hindi. Sige na, sa tulong natin, ang masisiguro ko ay lubos na imposible para sa mga tao sa Yetian City na matuklasan ang ating pag-iral, at mas lalong hindi posible na malaman ng kaaway ang ating pag-iral, ngunit si Han Sanchen ay napakatalino at walang kontrol sa anumang mga detalye, napakahusay, sa madaling salita, dapat siyang magkaroon ng ideya kung paano kayo lalabanan ni Tian Cheng ang kaaway, mapapansin ba ito? Ang mga salita ni Chimeng ay nagsalita sa puso ni Luroxen. Kung isa itong ordinaryong tao, talagang hindi mag-aalala si Luroxen sa problemang ito, alam na alam niya ang mga kakayahan ng kanyang mga nasasakupan, hindi naging mahirap para sa kanila na gawin ito nang walang nakakapansin. Ngunit ang Han Sanchen ay talagang napakalamang na makatuklas ng ilang napakahusay na detalye. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-aatubili si Luroxen na makialam. Ayaw niyang may makaalam tungkol sa kanyang ace team. Dahil ang tinatawag na trump card ay mismong secret card, mas kaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito, mas malaki ang lihim na kapangyarihan ng trump card. Dapat maging alerto si Han Sanchen. Naniniwala akong maiintindihan ito ni Han Sanchen, pero apurado ang sitwasyon at wala tayong magawa. Kung hindi niya tinulungan si Han Sanchen, at least ayon sa hatol ng lahat noon, naputol na si Han Sanchen. Sa makatuwid, kahit na si Han Sanchen ay talagang may ilang mga desperadong kontra-atakeng taktika, madalas niyang kukunin ang pakwan at mawala ang mga lingga. Ngunit ngayon na nakikitang nabawi ni Han Sanchen ang inisyatiba, at nag-iisip mula sa pananaw ni Han Sanchen, marahil ay hindi na nila kailangang kumilos. Dahil nakita ni Luroxen ang buong lungsod ng Yetian City na umaatake. Bagaman hindi alam ni Luroxen kung paano hinikayat ni Han Sanchen ang mga tao ng Yetian City, ang tiyak ay sila ang huling trump card ni Han Sanchen. At ang trump card na ito ay maaaring walang magawa para sa Han Sanchen, ngunit maaari talaga nilang gamitin ang Han Sanchen para magsagawa ng matinding depensa. Sa madaling salita, hindi nila kayang ipagtanggol ang bahay, pero at least maantala nila ito hanggang sa malutas ito ni Han Sanchen, ang boss dyan. Ito ay pinalabis at sukdulan, ngunit ito ay talagang hindi imposible. Gayunpaman, nabigo itong mapansin ni Luroxen ng mabuti sa oras na iyon, kaya dahil sa pag-iingat, kumilos siya. Oo naman miss, let's do this, let everyone retreat further for the time being. Una, mapipigilan nito si Han Sanchen na mag-imbestiga kung siya ay kainahinala. Pangalawa, umatras na ngayon ang kalaban, ibig sabihin ay walang makakatakpan sa presensya natin. Malinaw, tara na. Pagkatapos magsalita ni Luroxen, dahan-dahan siyang tumayo. Bawiin. Sa kabilang panig ng mga sundalong nakasuot ng itim, ang lahat ay naghihintay upang makita na ang frontline ay umatras sa maayos na paraan. Sa oras na ito, maaari lamang silang umatras ng marami alinsunod sa naunang kasunduan. Wala pang isang saglit, dahan daw ang umatras ang milyon malakas na hukbo. Syempre depressed sila tapos ganyan talaga nauwi sa pagkaaresto ng leader. Tengal. Ngunit dito sa Yetian City, ang mga bagay ay ganap na naiiba. Ang buong lungsod ay nagsaya at napakasigla. Lalo na't nakita ng lahat si Han San na naglalakad sa harapan, lalong lumakas ang tagay. Pinuno ng alyansa.
Pinuno ng alyansa. Pinuno ng alyansa. Ant-Man at lahat ng miyembro ng Polar Bear Legion ay nagtaas ng kanilang mga armas at sumisigaw habang nakataas ang kanilang mga armas. Hyjin, Kuya, Pimo, Piyuan, at Commander Ant-Man ay nakatayo sa harap ng team, nakangiti din. Lumapit si Han Sanchen at ngumiti ng marahan, how about it? Hindi ka ba natakot ng kalaban isa-isa? Fuck, what will happen if those cowards do it twice as hard? I will never take them seriously, naiinis na sabi ni Scar. Sinabi rin ni Piyuan, kahit tumakbo sila ng mabilis, nangangahulugan din ito na mas marami silang tao sa pagkakataong ito, kung hindi, papatayin ko ang lahat ng kanilang basura hanggat kaya ko. Hyjin helplessly shook his head, I'm not as good as them, but to be honest, kung bumagsak ang ulo ko, peklat lang kasing laki ng bowl. I've never been afraid of them. Medyo nahihiya si Pimo at tumugon lang ng, parehas kami ng pananaw ni Tito Hyjin. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, kayong lahat ay mga apprentice o kapatid ko, at talagang nasisiyahan ako sa iyong pagganap, gayunpaman, ipinapayo ko pa rin sa iyo na maging mahinahon, lalo na't maaari mong ipahayag ang iyong determinasyon, ngunit huwag masyadong maliitin ang kalaban, tutal nandyan naman ang pinuno nila. Papakilala kita, commander ito ng kalaban. Nang matapos siyang magsalita ay tinulak ni Han Sanchen ang matanda sa kanyang harapan. Pagkarinig sa mga salita ni Han Sanchen, agad na nagulat si Scar at ang 5 pa, at lahat ng mga naunang ngiti ay namutla sa kanilang mga mukha. Bukod pa rito, hindi lamang sila, kundi pati na rin ang mga tao sa Yetian City na nakatayo sa malapit ay namumutla sa takot, maraming tao ang lumingon pa sa gilid, sa takot na itala ng mga matatanda ang kanilang hitsura. Ano? Bakit takot na takot ka? Lahat ay natatakot, at ito ay may katuturan. Ang pagkakakilanlan at katayuan ng kalaban ay naroon, at bigla siyang lumitaw ng direkta sa harap ng lahat, totoo na karamihan sa mga tao ay malilito at bobo. Sa mga tao ng Yetian City, siya ang ganap na pinuno ng kanilang hinalinhan. Parang tigre lang, kahit matanda, nakakatakot pa rin. Malungkot ang mukha ng matanda. Naisip niya na siguradong kotsain at mapapahiya siya kapag nine-love si Han Sanchen sa kanya, pero kapag nangyari talaga ito sa kanya, halatang mahirap para sa kanya na tanggapin ito nang minsang naabot niya ang mataas na posisyon. Damn, that's right, bakit ako natatakot sa kanya? Ano bang meron siya ngayon? Without the army, he is nothing. Tama na po Lola, isa lang po siyang naliligaw na aso ngayon, ano po bang dapat ikatakot? Na may peklat, Hyjin at iba pa na nangunguna sa pagsasalita, ang hukbo ng polar bear at ang mga langgam ay nawala ang kanilang mga naunang alalahanin at takot. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang uri lamang ng subconsciousness, kailangan lang nilang tunawin ng kaunti at magiging maayos na. Ang mga tao sa Yetian City ay hindi na-relieve ng ganoon kabilas, kung tutuusin, para sa kanila, iba ang karanasan kumpara sa mga taong polar bear. Pagkatapos ng lahat, siya ay minsan ang kanilang ganap na superior, kahit si Luo Jin ay hindi naglakas loob na gumawa ng napakaraming pagkakamali, napayuko na lang siya at walang sinabi. Alam niya na bagamat nahuli na ni Han Sanchen ang matanda, hindi papatay ang milyong malakas na hukbo, kung ang isang bagay ay ginawa ng labis, maaaring walang magandang wakas. Minsan, hindi dapat makipot ang daan sa sarili mo. You don't need to be proud or arrogant in front of me, para lang kayong langgam. Malamig na tumingin ang matanda sa mga taong nakapaligid sa kanya, nandito pa rin ang hukbo ng milyon-milyon ko, maaari kang maging masaya gaya ng gusto mo ngayon at kutsain mo pa ako hanggang sa kontento ka, pero nagtataka ako, hanggang kailan ka magiging mayabang. Sa isang pangungusap, tulad ng inaasahan, maraming tao ang direktang nabigla. At ikaw, palam ng matanda at tumingin sa mga tao sa Yetian City. Maraming tao sa Yetian City ang direktang nabigla. Mga bastard kayo, how dare you betray me? Elder, we have no choice, alam ng lahat na maraming araw kang nawalan ng pagkain at nagugutom, kung papasok ka sa syudad, hindi ba tayo lahat ang magiging pagkain mo? Oo, hinahangad lang naming protektahan ang aming sarili at walang intensyon na maging kaaway kan-inuman. Kuya, marami sa atin ang nagnenegosyo, to put it bluntly, we are just asking for some food to survive. We just want to survive, it's that simple. Nang marinig ito ng matanda,
Bigla siyang ngumiti ng malamig, sino ang nagsabi sa iyo na ituturing ka namin bilang pagkain? Nang hindi sumasagot ang mga taong iyon, itinoon ng matanda ang kanyang tingin kay Han Sanchen. Han Sanchen, ang galing mo mang-provoke ng mga tao. Tinanong ko sila kung gaano sila katapang at ipagkanulo tayo, lumalabas na nakakalito ka sa kanila. Matapos magsalita ay tumangala ang matanda sa grupo ng mga tao, kayong mga hanggal, ang ating hukbo ay wala na talagang pagkain ngayon at nangangailangan ng apurahang muling pagdadagdag, ngunit hindi ibig sabihin na papakainin namin kayo, hindi rin ninyo nais na isipin kung gaano kami kalupit sa inyo, sino ang maglalakas loob na sumunod sa amin sa hinaharap. Paglabas ng mga katagang ito, maraming tao ang nagkatinginan, na para bang talagang kinukumbinsi sila ng mga matatanda. Ngumiti si Han Sanchen, theoretically speaking, kung kumalat ang salita na pinapakain kanila, magkakaroon ito ng napakasamang epekto, gayunpaman, huwag basta-basta maniwala, dapat alam mo na kapag gusto mong makitungo sa isang tao, may mga dahilan, palaging maraming nangyayari. I'll give you Ye Tiancheng a random label, and find a crime and execute you directly. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita at tumingin sa matanda, ang galing mong manlinlang ng mga mangmang sa iyong mga pakulo, ngunit medyo bata ka pa para pumunta dito para lokohin ako, Haijin. Nagmamadaling yumoko si Haijin, nandito na ang subordinate ko. Sabi ni Han Sanchen, dalhin mo muna siya sa kulungan at bantayan mo siya ng mahigpit, sabay ka sa akin, may importante akong pag-uusapan sa iyo. Sabi ni Haijin, oo. Nag-isip sandali si Han Sanchen, pagkatapos ay lumapit sa tainga ni Haijin at mahinang mamulong, mangyaring sumama ka sa Panginoon ng Luo City ng Privado. Yun na nga Malinaw. mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!